Sobrang prangka ang first undisputed welterweight world champion at 2 division undisputed world champion na si Terence Crawford na ang gusto niyang isunod na lalapain ay si Jermell Charlo para sa 4 na mga major belts na hawak ni Charlo sa 154 pounds o sa super welterweight division. Ang undefeated welterweight contender na si Jaron Ennis ay aba, naging opisyal na naging mandatory challenger ngayon ni Crawford. Nonito Donaire Jr. nagsalita na sa kanyang pagkatalo. Ito ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Pero bago yan, huwag niyo po muna kalimutan na gawin ito. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright, like, share, and subscribe. Pagkatapos na winasak ni Crawford ang kanyang kaibigan at gym-mate na si Errol Spence Jr. via 9th round technical knockout noong July 29 Sabado sa Las Vegas, USA. At July 30 Linggo naman Pinas time, bulgaran na sinabi ni Crawford na sinabing, "Charlo, you're next." Isusunod na kaagad ni Crawford itong si Charlo para susubukan uukitan naman sa kasaysayan sa boxing na maging 3 division undisputed world champion. Mga kakwento, sa buwan ng Agosto sa taong 2017, itong si Crawford ay naging undisputed super lightweight world champion at ngayong buwan naman ng Hulyo sa taong kasalukuyan ay naging undisputed welterweight world champion na naman siya. Kaya naman gusto niyang umakyat sa super welterweight division para harapin ang undisputed champion na si Charlo na naging undisputed sa buwan ng Mayo sa taong 2022. Pero kahit nagugustuhin ni Crawford na makipagduelo kay Charlo sa susunod niya na laban at kahit na nagpapakita na siya na wala na siyang interest kay Spence, pero dahil sa rematch clause na napirma niya sa kontrata ay mapipilitan si Crawford na labanan si Spence muna at kung magtagumpay siya ay si Charlo na ang kanyang makakalaban. Ang timbang na gusto nga akyatin ni Crawford ay yan din ang timbang na gusto ni Spence na sila ni Crawford ay magarap sa pangalawang pagkakataon sa 154 pounds at gusto ni Spence ay ikasa ang laban ngayong darating na buwan ng Disyembre sa taong kasalukuyan. Pero ang kapalaran naman ni Charlo mga kwento ay medyo hindi pa natin nasisiguro na mananatili pa ba siya sa 154 pounds dahil ayon sa Boxing News 24/7, itong si Charlo ay akyat sa super middleweight division para harapin ang undisputed world champion na si Canelo Alvarez ngayong ika-30 ng buwan ng Setyembre. Kaya kung manalo siya kontra kay Canelo ay hindi na siya bababa pa at mananatili sa 154 pounds kung mananalo siya kay Canelo. Kaya ang mangyayari dito mga kwento ay maaaring ibakante ni Charlo ang 4 na mga major belts niya na kanyang hinahawakan at kung aakyat man si Crawford ng timbang ay medyo matagalan pa si Crawford. Nalipunin niya ang 4 na mga major belts kung sakaling ibakante ito ni Charlo. Pero kung matalo naman si Charlo ni Canelo, may malaking tsansa talaga na magharap sila ni Crawford at ni Charlo dahil siguradong didepensahan ni Charlo ang kanyang makorona at dito na ang pinakaabangan ng lahat dahil may posibilidad talaga na makaukita naman si Crawford ng kasaysayan. Ikaw kakwento, kung magharap sina Crawford at Charlo, sino para sa inyo ang mananalo? Samantala, Jaron Ennis kagad na ginawang International Boxing Federation mandatory welterweight challenger kay Crawford. Ito ang maging tadhana ni Crawford mga kakwento kung ibipilit ni Spence ang rematch kontra kay Crawford at sasabihin na lang natin na panalo pa rin si Crawford. Kaagad didepensa ni Crawford ang kanyang matitulo dahil nandiyan na ang nakaboots na si Ennis. Kaya lang, medyo matatagalan pa ang paglalakad ng buksingerong nakaboots at sana hindi siya mainis dahil kung tapos na ang rematch nila ni Crawford at ni Spence, akit na si Crawford ng timbang kontra kay Charlo. Kaya medyo matatagalan pa ang world title shot na ninanais ni Ennis. Mga kakwento, sa kasaysayan ng men boxing, sila po ang mga boksingero na naging undisputed world champions. Sa taong 2004, si Bernard Hopkins sa middleweight division. Sa taong 2005, Jermaine Taylor sa middleweight division. 2017, Terence Crawford sa super lightweight division. 2018, Alexander Usyk sa cruiserweight division. 2021, Josh Taylor sa super lightweight division. 2021, Canelo Alvarez sa super middleweight division. 2022, Jermell Charlo sa super welterweight division. Sa taong 2022, Devin Haney sa lightweight division. Sa taong 2022 pa rin, Naoya Inoue sa bantamweight division at Terence Crawford muli sa welterweight division sa taong 2023. Samantala, sa pagkatalo ng ating kaubayan na si Donaire kontra sa Mexicanong si Alejandro Santiago at nabigong nasungkit ni Donaire ang WBC Bantamweight World Title. Pero ayon kay Donaire, sa kanyang pagkatalo sa laban ay nagkulang siya
dahil hindi niya kinalabit ang kanyang finishing moves. Ang tinutukoy dito ni Donaire mga kwento ay ang round 3 na kung saan munti ka na talagang bumagsak ang mas batang si Santiago. Napakaganda ng counter left hook ni Donaire at dito nabigo si Donaire na nagbigay ng follow-up sana para wala nang kawala si Santiago. Pero karon pa man, ayon kay Donaire, sa pagkatalo niya ay hindi niya dahilan ang kanyang edad dahil siya ay napakalusog pa at malakas. Kaya naman sa ngayon ay pagplaplanuhan nilang muli sa kanyang team kung nga ba ang susunod na hakbang ni Donaire. Sa mga pahayag ni Donaire mga kwento ay masasabi natin talaga na hindi pa magre-retiro si Donaire. Kalayon nga kay Donaire, mahal niya ang sport na boxing at siya ay malakas pa. Mga kakwento, paghiganti ngayon ang target ni Spence kay Crawford kung nilampaso man siya sa 147 pounds kaya gusto ni Spence na magharap sila sa 154 pounds. Sa laban nila ni Crawford and Spence mga kakwento, sa timbang kaya si Spence nagkaproblema o di kaya talagang masamak na malayo ang agwat ng boxing skills nila. Mga kakwento, makakaganti kaya si Spence kung matuloy ang rematch nila? Charlo kontra kay Crawford, kanino ka? Kakwento, kay Donaire naman. Ano ang masasabi mo? Laban ka ba yan o di kaya tama na yan? Dahil sa malaking ambag mo, wala ka nang dapat pang patutunayan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At syempre, bago tayo magtatapos mga kwento ay shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Kabalbalan, kay kakwentong Felix Babor, kay kakwentong Lolita Nalasa, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan niyo lang po ang ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo.